Charm, kwento mo muna sa amin. Paano kayo nagkakilala ni John Ray, ang iyong asawa? Tito Mel, nagkakilala kami sa Masbate kasi magkababayan po kami. Oo. So that time, I was a candidate for a beauty pageant. Oh, really? And then, kaya pala eh. Nung makita niya po ako, di syempre nagustuhan niya. Ah. And then doon na po nag-start yung kanyang Hindi, saan kayo nagkita? Masbate po. Hindi, no. Saan? Doon mismo sa contest? Opo, Sa sa doon Cultural mismo? Center kung saan nagpa-practice kami ng mga... Napapractice kayo yes po. kayo mga kandidata. Yes Siya, po. anong ginagawa niya doon? Napadaan lang po siya kasama ng friends niya. Napadaan, sinilip yung mga magagandang Siguro dalaga, po. ganon. Siguro po. Napili ka niya, ikaw Yes. pinakamaganda sa kanya. Opo. And then, paano na ngayon dumiga sa'yo? Ano po, dinadala niya ako lagi ng food. Hindi, tika muna, hindi mo kilala eh. Paano siya lumapit sa iyo? Actually po, nung high school po talaga, crush ko na po talaga siya. Magkakilala na kayo Magkakilala noon na po pa. kami. Okay. Magka-schoolmate din po kami. Okay. High school, Yes po, high Up school. to? Pero hindi po kami actually literal na friends. Oo. Magkakilala lang po kasi In the magka-schoolmate. school, in Kasi the school. Tsaka Yes po. secret crush mo siya. Yes. Ayun, Opo. tapos? Tapos, yun po, yung nakita niya po ako na nagpa-practice kami, mga candidates, natipuhan niya po ako doon. Okay. So from there po, everyday na po siya nagpapadala ng food. Hindi pa niya alam na may crush ka sa kanya. Wala po yata siyang idea wala at namang all. babae, pakipot. Opo, wala Kunyari, siyang idea. Okay. Yes po. Pinahirapan mo ba? Medyo naman po. Medyo. Bakit? Ano po, kasi yung parents ko tsaka lolo at lolo ko very strict. Okay. So dinadaan niya po sa aking manager, sa friends ko, yung panliligaw niya. Aha. Sa mga tita ko, mga ganon. Oo. Papadala siya ng flowers, papadala siya doon sa contest ng mga food, pati yung mga bakla doon ng mga nagtitrain Pakakainin sa niya amin. lahat. Pinapakain niya po lahat. Oo. Lahat yun, busog. Oh, no? And then, How pinupuntahan long niya po ako doon. how long was that bago mo siya sinagot? Siguro inabot din po ng mga 2 to 3 months lang. Lang? Opo. 2 to 3 months lang pala. Kala ko naman 2 to 3 years. Hindi po. Kasi crush ko nga po siya nung high school. Oo nga. Pero ano Opo. yung mga katangian niya na, alam mo na nagustuhan mo? Ano po bukod sa bolero, Bolero, magaling mambola, magsalita. Magaling magsalita. Malambing. 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 Masikaso po talaga Oh, siya. really? And very Oh. gentleman po. Aha, nako. O sige. So, ang ligawan, imabot ng 3 months, 3 sinagot mo na months, siya. opo. Okay. Paano naman yung seryoso na kayo? Nung lumas na po ako ng Manila, and then nag-apply ako ng work. Okay. So, doon na po nag-start na yon na everyday niya po ako hinahatid sa work. And then, Lumuwas na rin siya ng Maynila. yes po. Sumunod sa'yo. Actually, nauna po siya. Nauna And then, siya. kinukulit niya akong lumuwas ng Manila. Okay. Then, that time po, nag-apply ako ng work sa Manila. So, doon po nag-start na nagsama na po kami. You lived in. Yes Before po. you got married. Yes How po. long before you got married? Siguro mga 6 months. 6 months. And then And he we got proposed to married. you. Yes po. Paano siya nag-propose sa'yo? Ano po, parang biglaan din lang po. Parang pareho kaming nag-decide na magpakasal na since na nalaman na ng parents namin na nagsasama na kami sa kayo. Manila. So, naisip namin na magpakasal na kami pareho. Oo. So yun po, nagpakasal po kami and then that time, sa Jollibee lang kami kumain after nung kasal. Kasi wala pa naman okay. po kami that time masyado ng pera. Yes, So yun po, of course. Nung simula, kamusta naman siya bilang asawa? magaling pong magluto and then very protective. And then, almost 24 hours po kami, Tita Mel, magkasama. As in, sobrang maalaga. Sobrang malambing. Di, ang saya-saya mo nun. Siyempre po, parang nasa alapaap ako that time. Kasi, kumbaga, parang perfect partner talaga Kasi, maalaga po talaga siya. Talaga? Sa akin lang siya nakatingin. Walang tinitingnan ng ibang babae. Oo. Pero, so, kailan mo napansin yung pagbabago niya? Nung time po na nagpakasal na kami. Oh. And then, after a few months, nabuntis na po ako. So, nung nabuntis na ako, doon ko po nalaman na parang hindi pa pala siya ready, Tita Mel, sa isang obligasyon, sa isang pamilya. Oo. Hindi pa siya ready na magkaroon ng isang Ng anak? anak. Oo, yun po yun. And then,
From there po, lagi na siya umiinom. Madaling araw na siya umuuwi. Oo. And then nagkaroon ako ng hint na baka meron ng babae. Oo. Kasi bigla po siyang lumamig. Talaga? Opo. And then, nawala Ibig siya mo ng sabihin, work. hindi na katulad ng dati na pinaglilingkuran ka, Opo. hindi na siya malambing, Hindi na po. hindi na yung parating gustong kasama ka. Hindi na po. Hindi Nung nabuntis na. ako, Nung na nakita niya nabuntis ka. lumalaki na yung tiyan ko. Oo. Parang doon na lang lamig. Kasi ayaw niya pala daw ng obligasyon. Oo. Alam mo, may mga lalaki daw talagang ganun. Pag nabuntis, nag-iiba yung ano nila. Yes po. Takot sa Takot na sa obligasyon, sa responsibilidad po. Eh ano naman yung na-discover mo kay John Ray na lubos ka daw nasaktan? Nung nung buntis na ako, Oo. How many months ka na? siguro po mga 5 to 6 months, Okay. nagdesisyon na po siyang hiwalayan talaga ako at all. Talaga? Opo. And then, inuwi niya po ako sa lola ko. Pero that time po, nagmakaawa pa talaga ako. Pero buntis ka, malaki ng tiyan mo. Opo, 6 months na po yun. Oo nga. And then, inuwi niya po ako sa Lola lola mo, ko sa Masbate. Oo. Then, sabi niya, ayaw na po talaga niya. Kasi ayaw po talaga yun ng obligasyon. Then, nasaktan po ako, Tita Mel, kasi that time nabuntis ako. Oo. Manganganak na po ako noon eh. Nalaman ko, mayroon siyang nabuntis na ibang babae uli. Sabay kayo. Siguro mga 2 months lang ang difference nung babae sa akin na nabuntis niya rin uli. Naku po. O, anong ginawa mo? Paano na nangyari sa buhay niyo? Ano po, siyempre hindi pa ako sumuko, Tita Mel. Kasi ang goal ko kasi is magkaroon ng isang buong family. Siyempre, oo. Itaguyod yung aming anak. And then, commitment kasi yun eh. Nagpakasal kami, so kailangan panindigan namin. So, nagmakaawa talaga ako sa kanya. Halos lumud ako sa harapan niya. Nasabi ko, wag naman niya ako iwanan. Kahit pa meron siya ibang babae, kahit sabay kami, okay lang sa akin yun. Wag lang niya talaga akong iwanan. Talaga? Opo, dumating kami sa point na ganun. Ikaw, ang dumating sa point na gano'n. Opo, ako po. Na kumbaga, i-share mo na lang siya dun sa babae. Wag niya lang kami Huwag ka iwanan. lang iwanan. Pero nanganak ka na ba nung mga oras na yan? Ano po yun? Nanganak na po ako nun. Nanganak ka na. Opo. Nung nanganak ka na, di ba siya nagbago? Di ba siya natuwa sa anak ninyo? Na ama na siya, daddy na siya, hindi? Hindi po, Hindi Tita pa Mel, rin. kasi that time, pumupunta na siya lagi dun sa babae niya eh. So, nandun po ako sa parents niya. That time naman, nakikituloy. Kasi syempre iniwanan niya ako. So, wala akong mapuntahan. Lola ko, sa parents niya. Oo. Pag ganun-ganun lang po ako. So, bali ang nangyari nun, meron nga po siya nabuntis na iba. And then, nanganak na rin. Nanganak na rin. Opo. Ngayon, So, kanino siya? pupunta po siya dun sa bahay ng parents niya na nandun ako. Nagsasama kami. And then, pumupunta rin siya dun sa kabilang Sa kabila bakod. na may anak din siya doon. Opo, na may anak din siya dun. Parang hindi ko carry ang mga kwento mo na yan, ha? Opo, Tita Mel. Pero I am hoping na, sabi ko, kahit nga sabay kami, kahit every weekday siya sa akin, weekend siya doon, PPHS, MWF, okay lang po. Charm, totoo ba? As long as, wag niya lang kami bibitawan ng anak ko. Eh, bakit gano'n ang decision mo? Bakit? Kasi po, lumaki din ako na walang parents eh. So? So, lumaki po ako sa lola. Oo. So, naisip ko na ayokong mangyari po yung sa magiging baby namin. Na lumaki siya na walang ama. Na wala siyang buong pamilya. Kasi malungkot yun, pinagdaanan ko po yun. Kaya gusto ko talaga buo ang pamilya namin. Kahit na paminsan-minsan lang siya pupunta doon, sa iyo. Opo, okay lang po sa akin yun. Sinuportahan ka ba niya habang nandun siya sa kabila? Hindi po. Hindi rin. Parents niya po yung sumusuporta sa akin. Parents niya ang Opo. sumusuporta sa iyo. Yes po, Tita Mel. Ay, sus, Mario Joseph. So, anong inabot mo? Hindi ba naubos ang pasensya mo? Hindi. Actually po, naubos yung pasensya ko, Tita Mel, nung dumating sa point na meron kami nga Christmas family gathering, yung family niya and ako, anak niya. Dumating siya sa house nung family niya, dala yung kabit niya, tsaka yung anak niya. Ay, nako. So doon po naubos yung pasensya ko talaga. Talagang, Sus. parang naawa ako sa sarili ko. Oo. Doon ko lang na-realize na parang sobra na. Martir. Hindi na tama. Yeah. So, Ano nangyari nung gabing yon? Yan, yung nandun sa party.
At nandun yung isa. Kasama pa yung anak. Opo. Talaga nag-hysterical po ako. Nag-hysterical ka? Hindi ko po kinaya. Oo, Hindi ko po kinaya. Halos subaran ko po yung siya ng damit sa sobrang nagwala po talaga ako. Kasi sabi ko, parang masyado naman yung binaboy yung pagkatao ko na dadali niya talaga doon, yung talagang babae at anak niya. Pwede naman siguro siya lang, pero wag naman yung pagsasamahin niya kami sa isang Christmas gathering na dalawang family. So, doon na po ako na siguro nauntog, na sabi ko, mula ngayon, sabi ko, hindi mo na kami makikita ng anak mo. So, yun na po. Umalis na po ako. Lumuwas na ako ng Manila. Nag-work po ako ulit. Dala mo yung anak mo. Tinaguyod ko yung sarili ko. So, Tsaka tuluyan na kayong naghiwalay na talaga. Yes po. Ay, sus Mario. Single mom ka na. How many years na single mom ka? Mga almost 2 to 3 years 2 po. to 3 years. Opo. And in that period, did he even try to get back to you, to call you, na mag-sorry sa'yo, take you back, or wala? Meron din pong communication through Facebook. Nagko-communicate siya. Kaya lang pag naisip ko po yung kanyang kasalanan, parang hindi ko kayang lunukin. So, binablock ko siya. And then, gagawa ulit siya ng ibang Facebook account na naman. Magkikipag-communicate siya, and then ibablock ko siya uli. Siguro dahil masyado pang fresh po siguro yung pain. So, kahit nakikipag-communicate siya, walang balikan na nangyari po. Kasi meron pa rin siyang Nandun din siya nakatira sa kabila, Opo. yung may anak siya. Yes po. Doon siya umuwi. Yes po. Ako po. So, finally, nag-ano ba kayo? Nag-annulment kayo? Yes po. Talagang tinuloy mo. Opo, nagpa-anal po kami. Nagpa-anal ka Yes na. po. Ako po gumastos. Ikaw gumastos lahat. Opo. Tell us, teka muna, yung son daw ninyo nagkasakit? Yes po. Dengue, and then Dengue. sobrang bagsak nung white blood cells, yung platelet niya. Platelets niya. So, 50-50 that time po yung 50. How old was your child? 3 to 4 years old po Uy, yata maliit yun. pa. Opo. And then, Wala pa akong pera that time kasi maliit lang naman ang sweldo ko. So, wala pa akong malapitan din. And then, it just so happened po yung boss ko, yung friend ng boss ko that time is, merong naliligaw sa akin po. Na, at work? at work. Sa work ko po. Na ano din naman siya, divorce. Okay. Divorced? Opo. Amerikano? Opo. Amerikano. Dun sa dun sa time of need mo, di ba? Medyo nabuksan yung isip mo at yung puso mo na you also need somebody to help you along. Yes po. So, parang nahulog ka ngayon dun sa Amerikano. Opo. Opo. No? Nahulog ka. Kasi tsaka tinulungan niya na masave Ayun, yung tinulungan life ng ka. anak ko. So in short, parang na-inlove ka na. Na-inlove ka ba dun sa Amerikano o dahil sa pangangailangan lang? I think companionship lang. Companionship. Kasi siya lang po talaga yung mahal ko, wala po talagang iba. Kahit nakasama mo yung Amerikano, Opo. nasa puso mo pa rin siya. Oo nga, naku, mahirap yung ganon. Nung nakatira na kayong mag-ina sa bahay ng Amerikano, ano naman ang natuklasan mo doon sa Amerikano? Yan. Masyado pong mahigpit, Tita Mel. Higpit. Authoritarian. Okay. And then, laging pa-command. Ginagawa kami mga sundalo. Sundalo ba? Ano po siya, Chief US Navy. US Navy? Sobrang higpit. So, As in, hindi ka pwede Give me an example. Hindi ka pwedeng lumabas ng bahay. Kailangan may kasama kang driver or kasama siya or meron kang mga katulong na kasama. Kasi para kang nasa hawla, hindi ka pwedeng lumabas ng bahay. Okay. Pagdating sa authority or decision sa bahay, wala Siya din akong lahat, say. siya lang. Siya po lahat. Okay. And then, laging palasigaw, palamura. And then, yung anak ko natatakot sa kanya. How long did you stay with this man? Ilang years din po. Talaga? Opo. Nagtiis ka rin, Opo. Pero, kailan ka naman nagdesisyon na ayaw mo na iwanan mo na rin yung Amerikano? Kasi po, nagse-self-pity ako eh. Parang naisip ko, nakikita ko yung mga anak ko. Sobrang saya, maayos yung buhay nila. Nasa private school, masarap yung kinakain nila.
Pero yung parang nadudurog po ako, parang pinapatay ko yung sarili ko, tumatagal ang tumatagal. Parang iniisip ko, hindi ako masaya. And then, wala akong friends. Kasi stricto siya. Opo, sobrang higpit. Takot na takot ka. kung Opo, kumilos. sobrang opo. Takot akong kumilos. Konting ano lang, sisigawan ka, mumurahin ka. Nagkaroon Sus ako ng Maria nervyos na po. Oh, Ultimo terrible. pagtulog ko, ninenervyos pa ako na anytime. Biglang papasok, sisigaw na naman, magmumura. And then ayoko rin pong makasanayan ng mga anak ko yung ganun. Oo, Na hindi syempre. healthy sa isang loob ng bahay. At saka hindi po Buti talaga ako nakakalas ka ng madali lang. Hindi naman siya yung Amerikano, hindi naman nagpumilit sa'yo o nag-object na aalis ka na. Hindi naman po. Hindi. Sa side niya po, hindi kasi liberated po siya eh. Nung time na nagpaalam ako, okay naman ang lahat. Actually po, yung decision ko na nagpaalam ako sa kanya is okay lang sa kanya. Nire-respeto niya po. Oo. Ako yung nahirapan po, Tita Mel. Oo. Kasi yung walang-wala ako eh. Oo. Nasanay ako sa marangyang buhay sa kanya. Tapos nung nag-decide ako na kumawala, ultimo pang rent ng bahay, humiram lang po ako sa friend ko. Wala din kaming furnitures. Wala kaming pagkain. Oo. Wala, hindi ka binigyan ng kahit na wala. Wala po. Nung Kasi Amerikano, sabi wala. niya, desisyon mo yan. So, panindigan mo. Oh, nako. Saan ka pumunta pag alis mo doon sa inyo? Doon sa Amerikano, kanino ka pumunta? Actually po yung lola ko, ginaguide niya ako palagi. Sa lola mo? Opo. Ay, you went to your lola? Yes po. And then yun po, nag-rent kami ng bahay. Nangutang ako sa friend ko para may pang-renta kami ng bahay. Oo. Una kong binili na furniture is dining set kasi wala kaming table, pagkakain kami ng mga anak ko. And then, from there po, paunti-unti nag-put up na ako ng negosyo ko po na sarili. About this time, Charm, no? Si John Ray, parang he sent feelers to you Yes po. na medyo, kung pwedeng, magkabalikan kayo, di ba? Opo, yes po. Tinanggap mo bang maluwag na maluwag yun? O nagdalawang isip ka pa rin? Nagdalawang isip po muna ako. Ilang beses. Na oo. Kasi inisip ko uli na baka gawin niya uli yung ginawa niya sa akin noon. Oo. So, hindi po rin naging madali yung communication namin palagi. Kahit na nagkikipag-communicate siya sa akin, yung anak niya, humingi siya ng pictures and everything. Pero paano ka na-convince ni John Ray na, she is worthy of giving a second chance? One day po, umuwi po ako ng Masbate. And then, nagkita po kami. Kasama ko yung anak namin. So parang for me, it's time siguro na makilala niya na yung dad niya. Kasi nagsinungaling po ako sa son ko. Sabi ko sa son ko, yung dad niya is nasa heaven na. So parang nagkaroon pa ako ng guilt. Oo. So sabi ko, siguro parang time na siguro para mag-heal na rin ako, mag-move on. So ako na mismo kumontak sa kanya nung nasa Masbate ako. Sabi ko, ready ka na ba na makilala yung anak mo? So, sumagot siya sa akin na, yes, syempre naman. Sabi niya, asan ka ba? Sabi ko, nasa Masbate. Nandito rin ako. Sabi niya, wala daw siya sa abroad kasi nasa abroad po siya lagi. Nag-work yata siya sa Dubai. Sabi niya, bigyan mo ako ng 10 minutes, nandyan ako. Oh, wow. So, anong-ano na rin siyang makilala yung anak niya, no? Opo. Then, after 10 minutes, nandyan na po, dumating siya. Then, yun po, nag-iyakan na kami. Humingi siya ng sorry siyempre sa anak namin. Ilang taon na anak ninyo at this point of your story? 24 years old na po ngayon. May edad na. Yung ngayon po, 24 years old na po. Oh, so this was only this year? Hindi pa, nagkabalikan kami 7 years ago po. 7 years ago, nung nagkabalikan Apa. kayo. So your son must have been 17 years old Yes siya po. nung nagkita sila ng ama niya. Yes po. Ay, ang saya mo siguro, no? Ang saya mo yung nagkita na yung Opo. anak mo tsaka yung ama mo. Parang, Opo, diba, tsaka yung feeling na yung anak mo, nakita niya yung totoo niyang Kaya nga. tatay. Kasi syempre naghanap siya ng totoong Of tatay. Kasi course, stepdad yes. niya lang yung nakalakihan niya. Oh So, my God. iba yung feeling po. Lalo na nung humingi siya ng tawad in person. Oo. After that, nang nagkakilala sila nung anak mo, how did that change
your relationship with Him? Actually, nung time po na nag-meet kami, pumunta kami ng church, kasama po ng aking anak. And then sabi niya sa akin, na hindi ko po alam nung nasa church na kami. Kasi parang, ang point niya is, parang mawawala lang yung pain ko pag nagsimba kami. At doon ko siya pinatawad sa simbahan, Tita Mel. Parang Hindi may siya ganun. maniwalang papatawarin Opo. mo siya, ha? Opo, kasi Oo. ang akala niya, siguro kung mamamatay na daw talaga siya, matandang-matanda na siya, doon ko lang siya mapapatawad. So hindi niya ina-expect na may chance pa pala na mapatawad ko siya. So dinala niya kami sa church, nagkapatawaran. Then that day, sabi niya, alam mo ba, Pangga, kasi tawag niya sa akin, Pangga po. Uy, oh. Today is our wedding anniversary. Oh, wow. Ay, romantic pa pala. Opo. Siyempre, kinilig Kinilig po ka ako. na naman. So, oh. yun na. So, yun po, paglabas namin ng church, nakaakbay na siya sa akin, tsaka sa anak ko. Ay, oh. Then, from there po, parang nakikita ko na yung pagbabago niya. Oo. Na hindi na katulad nung dati na immature, puro pang bababae, puro barkada, kasi bata pa po kami nung bago kaming kinasal. So, nakita ko unti-unti yung changes na he is a born-again Christian na, hindi na siya nag-smoke, hindi na siya umiinom, and then very responsible na po siya. And then active po siya sa church. Aha. So, doon po nahulog po unti-unti yung loob ko na naman sa kanya. Aha. Ano kaya't pakilala mo sa akin si John Ray? Ay, sige po, Tita Tawagin Mel. natin. Please come in. Welcome, John Ray. Welcome to Wag Pa Kailanman. Thank you for joining us. Hello, ma'am. Hello! Hoy, naku, ha? Oh, ito ang tanong ko sa iyo, John Ray, ha? After all the mistakes and ilang beses ka nang pinatawad ni Charm, no? Ano ang nagpabago sa isip niya at tinanggap ka pa niya uli? Siguro, we meant siguro to each other. You are meant with each other. Si Lord po siguro talaga yung nagdala sa amin ulit. Oo. Pero Sa- paano mo nalaman yon na gusto ni Lord na kayong dalawa ulit? Kasi- Meron ka ng chika bebs eh. May anak ka na nga doon, di ba? Oo. Kasi napaka-imposible po kasi yung patawarin ako sa nagawa ko. Ay, oo nga, naku, isa ka lang Dora Rat Killer. Sa totoo lang, di ka nagigising kinabukasan. Opo, kaya sabi ko sa kanya, kahit ako hindi po ako makapaniwala eh. Oo That nga. time gusto ko lang makita yung anak ko din kasi it's been a very long time, 20 years po kasi. So sabi ko, sobrang yung word na restoration kasi pagpasok ko sa yun ang hinold. Oo. Alam mo kung ano yung sa akin really makes my heart very, very warm for your story. Yung umaming ka sa kasalanan mo. Yes po. Yung gano'n, no? So, ang tanong ko, siguro yung tanong ko, I can say na, siguro I represent maraming mga kababaihan, maraming mga misis dyan. Paano ba ginagawa yun, John Ray? Yung alin po. Yung bang, yung asawa mo na gumawa ng hindi tama, umamin doon sa kanyang pagkakamali. Para sa ganun, di ba? Bago kayo magkakabati, kinakailangan umamin ka, paano? Kung hanggang dulo kalimitan ng lalaki, ganyan Hindi lahat. Naku, baka magalit sa akin Pero maraming ganyang lalaki. Sabi nga daw nila, ang prinsipyo daw ng lalaki, nahuli ka ng nakapatong, wag mo aaminin. Diba? Ganun daw Ang prinsipyo ng lalaki, dapat daw ganun. Tama ba yun, sa tingin mo? I mean, by nature po siguro yun ang... By nature? Ganun ang lalaki? Yun po siguro ang Pero kasi para po sa akin, kasi pag hindi mo naman kasi may i-correct po yung isang bagay na gusto mong i-correct kung hindi mo i-admit kung ano yung mistake na Yes, nagawa mo correct. po. So, Oo, tama. Tsaka kasi kailangan mo kasing kailangan mong ibigay. Sa taas kay Lord, ibibigay mo na alin yung pagkakamali mo. Lahat po. Oh.
And then? Then, nung ano yung ano niya, yun ang... Oh, so ngayon ang tanong ko ganito. Anong ginawa sa'yo ng Diyos? At talagang baliktad talaga eh. Kinaikwento ni Charmy. Naku, napaka-ano mo na, parang perfect husband ka na eh. hindi naman. Eh, dati hindi. Amakin mo, dalhin mo pati yung bets kadoodles mo doon sa party. Paano na, biruin mo, gawin sa'yo yun. Diba? Opo. Paano ka na bago ng Panginoon? Panginoon. Paano? Ang dami po kasing ano eh, ang hindi natin maano yung ano ni Lord eh, yung kanyang kakayahan. Oh. So kahit po ako, na-amaze din po ako eh. Oo. Talagang nag-ano lang po. Hindi ko rin po talaga alam yung sagot, pero yun ang ibinigay niya po sa akin. Yun din ang iprinay ko sa kanya, yun ang ibinigay niya po sa Ang akin. pinray mo ba kay Lord na baguhin ka na? Ganun ba yon? O yung ang pinray mo kay Lord ibalik niyo po sa akin ang aking asawang si Charm at ang anak ko. Ganun. Ano yung pinray mo? Ang prinay ko po kay Lord is gusto ko lang po, after kong mag-abroad, ang sabi ko lang po, Lord, kung ano po yung will niyo po, siya po yung masusunod. Kung ano po yung, gusto ko pong ma-restore kasi kung ano mo yung mga nagawa kong pagkakamali nung past doon. I mean, maayos ko po. Oh. Kasi tumakas po, kaya ako nag-abroad. Kaya ka to nag-abroad dahil? Para takasan yung mga nagagawa ko sa Pilipinas sa mga ganun. magkakamali din po. Somehow. Pagkakamali mo, ibig sabihin yung nag-anak ka kay Charm, tapos may anak ka pa Opo. sa iba. Opo. Yung pagkakamaling yun. Opo. Aba, Charm, ang galing ano? So dapat pala yung mga kalalakihan ganun. Mali po talaga yan. Mali talaga. Sobra. Sobrang mali. Sobra. Oo. Ikaw ba, Charm, habang nandun siya sa tinatawag niyang restoration, ganun din ang dasal mo? Anong dasal mo? Kay Lord pala. Yung dasal ko po, mabuo uli kami at bumalik yung asawa ko at makasama ko hanggang sa pagtanda. Oo. Siguro natuwa din yung Panginoon sa inyong dalawang sabay na panalangin ninyo, Opo. no? Pareho yung panalangin ninyo. Kaya ibinigay nga sa inyong dalawa. Opo. Ay, nakakatuwa naman. O ngayong Valentine's Day, ha? Ano ang may advice ninyo sa mga mag-partner, sa mga mag-asawa dyan, lalo na yung mga bata pa, bago pa lang kanilang relasyon, yung hindi nila alam kung ano na ngayon nangyayari sa kanila, di ba? Opo. Gano'n naman, ipagbata, Opo. Mauna ka, Charm. Ako po, Tita Mel, ang ma-advise ko sa kanila is kailangan hindi lang love, kailangan may respect, may tiwala, and then kailangan faithful kayo sa bawat isa. And then commitment. Commitment na panindigan nyo yung bawat isa, ipaglaban nyo yung bawat isa sa hirap at ginhawan man. Yun po yung advice ko sa kanila. Kasi yung love, nag-fade po yun eh. Pag hindi kayo committed sa bawat isa, pag walang tiwala o respect, nag-fade din po yun. So yun po, kailangan committed kayo sa bawat isa at panindigan nyo ang bawat isa, ipaglaban nyo ang bawat isa. Kahit anong mangyari, Kayong dalawa. kayo pa rin, kayong dalawa. Oo nga. Sa lahat ng tao, dapat kayong dalawa magkakampi. Yun po. Yan, Ray, ikaw. Ako po, Mama, I think kailangan po siguro morally, emotionally prepared, saka financially should be stable siguro. Then kailangan talaga po yung commitment eh. Kasi yung love sometimes kasi nag-fade din yan pag lalo na pag may pinagdadaanan yung mag-asawa. Pero once na you are committed to your family, to your relationship and to God, I think everything is possible. Naku, tama-tama yung kwento ninyo sa ating pinagdiriwang sa araw na itong Valentine's Day, no? At sana nga kapulutan ng hindi lang aral, lalong-lalo inspirasyon. Kapulutan ng inspirasyon yung kwento ninyo. Kasi, hindi ko na kailangan bilangin. Alam kong maraming couples, no? Ang dumadaan sa kahalintulad na pinagdaanan ninyo. At ngayon, gulong-gulo, hindi alam kung paano, no? Napakasarap yung binigay ninyong hope na meron palang hope pa katulad ng nangyari sa inyo. No? Biro mo sa kawala-walang hiya nitong asawa mo, biro ay sorry John Ray ha. Kasi talaga namang walang hiya yung iyong ginawa di ba?
Opo. Naamin mo Pero po lang ako, niya. as a matter of fact, I'm so happy for the both of you and so happy na pumunta kayo sa magpakailanman para ito Thank you ay po, kapulutan Tita ng aral ng mga natin, televiewers natin. Happy Valentine's Day to the two of Likos po. you. Happy Valentine's Happy Day po. Valentine's Day po, Be blessed Tita po. Mel. Be Wala blessed. pang forever eh. Tagal nga. Di bale, ako naman nananalangin pa rin, John Ray. Maraming salamat sa inyong dalawa. Thank you so much Thank you po. po, God Ma'am. bless Thank po, you. Tita